nagkukumahog po silang rebisahin yung naratibo. Biglang ang ginagawa nilang hero ngayon o bayani ay si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is not a hero when it comes to the flood control fund mess. In fact, Bongbong Marcos is the most guilty for allowing these things to happen, this massive corruption going right under his very own offices, dahil lahat po yan ay tanggapan ng Pangulo, alter ego lang po iyan sa loob ng unang kalahati ng kanyang termino for the past 3 years. Sa tingin natin mga kababayan, natauhan na yang si Goma. Doon sa ginawa niyang pagbanat dito kay Mayor Benjamin Magalong, ang dating hunon sa ating mga kababayan, kinakampihan niya yang si Tamba. Sa bagay, binoto niya namang speaker, no? Kaya okay lang yun. Ayun na nga mga kababayan. Kung bago lang ako sa page update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, pati itong si Fajardo, tagapagsalita ng PNP, nadamay din ho diyan sa pagkakasibak nitong si Nicolas Torre. Ikaw kasi madam, masyado ka rin bida-bida. Pero palakpakan ho natin ang bagong bagong chief PNP. Ika nga alam niya yung mga bulok diyan sa organisasyon. Ito, Fajardo, out as PNP spokesperson. Nartates says the spokes role should come from PIO. Saan ba galing yan si saan ba galing yan si hindi nga natin malaman saan ba nanggaling yan si si Fajardo, kung saan-saan lang yan, di ba? Bigla lang siya sumulpot. Bigla lang siya nagbida-bida at pinakita niya sarili niya na talagang katandem niya itong si Torre. Ito pa yung mga ilang larawan na kung saan meron pang payakap-yakap itong dalawa na to. Yan nga, ito naman si ate sa gilid, talagang feel na feel niya. Nagyakapan lang itong dalawa, talaga namang politika ho yan. Ngayon okay yung dalawa na yan, bukas hindi na ho sila. Ganyan lang naman ho yan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Yung ating mga saloobin, ilalatag dito ni Atty. Vic Rodriguez. No? Isa na ho dyan, yung ating sinasabi dito sa PH Update na wag ho natin absueltuhin itong si Marcos Jr. sa lahat ng kaganapan na to. Ang dating ho kasi mga kababayan, parang absuelto na itong si Marcos Jr. Wala na ho siyang kasalanan. Yung tipong mag-iikot-ikot lang siya, nagpunta lang ho siya sa kung saan-saan, automatic absuelto na ho siya sa pananagutan dito sa issue ng flood control na to. Pakinggan ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Yung ating TikTok mukhang nasasabotahe, pero tuloy lang ho tayo. Kaya po ako'y nakikiusap na sana yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube page ko, mag-comment, mag-subscribe at mag-react, mag-like po kayo. Dahil alam naman natin, iilan na lang tayong nagpapahayag ng katotohanan at dinedebunk natin ang lahat ng propaganda spin na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kagaya nga po dito sa napaka-anomalyang 2025 national budget, itong pumutok na 100 bilyong pisong flood control funds. Ang ginagawa po na ngayon ng administrasyon, nagkukumahog po silang rebisahin yung naratibo. Biglang ang ginagawa nilang hero ngayon o bayani ay si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is not a hero when it comes to the flood control fund mess. In fact, Bongbong Marcos is the most guilty for allowing these things to happen, this massive corruption going right under his very own offices, dahil lahat po yan ay tanggapan ng Pangulo, alter ego lang po iyan sa loob ng unang kalahati ng kanyang termino for the past 3 years. Kaya ang involved po rito ay yung 2023 national budget, yung 2024 national budget, yung 2025 national budget. Yan po yung dapat nating silipin at panagutin sapagkat kitang-kita. Talagang pag tiningnan ninyo yung mainstream media, wag na ho kayong manood dyan. Get your news source from someone else. Magsaliksik po kayo. Yung mamili po kayo ng mga credible na social media pages or platform, doon na lang po kayo kumuha ng impormasyong tama at ng mga balita. Kagaya po dito sa Tinig Maisog. Lagi ko nga akong sinasabi,
ang ating parte ng ating advokasya, bahagi ng ating layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Imulat ang mata ng higit na maraming Pilipino at kinakailangan makabuo rin kayo ng sarili ninyong pananaw, ng sarili ninyong opinyon, bumuo ng sarili ninyong paninindigan base sa tamang impormasyon at hindi kinakailangan na sang-ayon o katulad ng aking opinyon o pananaw o perspektibo o paninindigan. Ang importante lamang, you have to make your own based on an informed decision. Mahirap po magdesisyon kung panay fake news ang nasasaga po ninyo eh. At kung panay propaganda spin ang ifini-feed sa inyo o isinusubo sa inyo ng mainstream media. Wala na pong mainstream media, wala na pong nagbabalita ng totoo. Hindi nila ibinabalita na ang pondo po natin, lalo na dito sa Metro Manila, nakasentro, 1.4 billion pesos per day para labanan, para gamutin, para maibsan ang problema natin sa baha. Mga kababayan, meron po akong kukentuhan kanina, sabi ko sa kanya, sa pakiwari ko, higit na marami ng Pilipino ang galit at ang mulat. At yung mga hindi nakikialam at hindi nagpaparating ng kanilang saloobin, araw-araw naman silang napapasabak sa traffic. At pagka yung traffic na yan, sinabayan ng ulan, nababaha din. Alam mo ninyo, kailangan tayo makialam. Sabi nga, if you want to change things and make it better, you have to plunge in. Kinakailangan kasali ka. Kinakailangan may tinig ka. Kinakailangan meron kang opinyon. Kinakailangan meron kang prinsipyo. Kinakailangan meron kang paninindigan. Kaya po, hanapin natin. Nalilihis po meron daw po uling pagdinig na gagawin sa September 1, yung Blue Ribbon. Ang take ko rito, hindi po madali yung nagiging assignment o mission ni Senador Dante Marcoleta. Let us all give him our unqualified support. Ibigay po natin ang ating unconditional support. Hindi po madali yung kanyang ginagawang pagdinig. Subalit, pag nakita natin na medyo nawewendang-wendang, magsalita tayo. Ating tawagin ang kanyang pansin, ang kanyang atensyon. But for now, isang hearing pa lamang, alam mo ninyo, kahit tumagal ang hearing ng isang buong taon, nararapat lamang. Marapat lamang tumagal ito. Mga kababayan, wag ho kayong pumayag na after 3, 4, 5, or even 10 hearings, ite-terminate na po ang pagdinig na ito patungkol sa maanumalyang flood control programs at flood control funds. Bakit kanyo? Abay, daang bilyong piso po ang involved dito. Kung yung Alice Guo nga, ginawa ninyong teleserye. Correct. Ginatasan ninyo ng todo yung istorya. Para lang mga makapapil ba sa media, sa social media, sa mainstream media. Ginatasan ng todo. Yung Alice Guo na simpleng kaso lang naman. Kung siya involved sa human trafficking, kasuhan. Kung siya involved sa Pogo, kasuhan. Kung meron siyang anggulong tax evasion, kasuhan. Tumagal po ito, napakahaba. Napakahaba ginawang teleserye. Bantayan po natin itong Blue Ribbon na ginagawang pagdinig sa pamumuno ng ating kaibigan Senador Dante Marcoleta. Hindi po ito dapat madaliin. Hindi po dapat ito madaliin. Sa napakaraming tao, opisyal at hindi opisyal at pribadong mamamayan ang involved. Yung mga naglagay, yung insertion ng pondo, yung pinagmula ng pondo, kung sino yung kontratista, kung sino yung mga DPWH Regional Director, sino yung DPWH District Engineer, Assistant District Engineer, Assistant Regional Director. Dapat po lahat ito ay siyasating masusi ni Senador Dante Marcoleta. Huwag ho tayong pumayag na gawing paspasan ang investigasyong ito
sapagkat napakalala po ng problema. Pera po nating mga Pilipino yan. This year alone, 2025, 1.1 trillion ang pananagutan ni Bongbong Marcos. At nagsimula yung pananagutang yan the moment hindi nga ho nung pinirmahan niya eh. Sasariwain lang po natin paulit-ulit. Total sa kanila naman galing ito eh. Di ba? Ayan o, linaw-linaw. Ebidensya. Galing yan sa release ng PCO. Ito ho. Sariwain natin yan. Masusing pinag-aaralan ng 2025 national budget. Kagaya nga ho ng sinabi ko nung huli nating pagtatanghal sa inyo, yung operative word po is thoroughly reviewing. Sa Tagalog pa ho, masusing pinag-aaralan. Renerepasanan todo para hindi malusutan ng anything unconstitutional or that could lead to graft and corruption. Andyan po silang lahat eh. Executive Department na po ito. Ang pinapakita po nila dito sa PRSP na to, ito po ay yung lumabas na, yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Dito na po yan eh. Ang pinapakita po ng PCO, na lahat po sila ay aktibong nagre-repasa. Saka iyinabang pa ho dyan ni Marcos Jr. na kesyo chinyek nga daw ho lahat ng pahina, wala daw ho siyang nakitang blanco. Diba? Niyabang pa niya eh. Wala palang wala naman talagang blanco. Pagkaabot ko sa kanila, kompleto na. Ang problema yung sa BICAM. Ngayon, yung walang blanco, ang nangyari ho, wala nga blanco, puro kurakot naman. All hands on deck, ika nga. Nag-aaral daw po sila, thoroughly reviewing the 2025 budget to conform to charter. Sabi po ng palasyo yan. Hindi nga ho rinespeto yung saligang batas. Ang ginawa po nila, higit po yung malaking appropriations ang binigay sa DPWH or Public Works kung iahambing mo sa education sector. Ito po ay sa kabila ng malalang estado ng ating edukasyon. 165,000 classroom shortage po tayo. At nung last year, ang ipinatayo lamang ng Marcos Jr. administration ay around 800 classrooms. So napakalaki ng gap. 165,000 classrooms po ang kulang eh. Pinatayo lamang ng Marcos Jr. administration na classroom ay 800 classrooms. Hindi po 800,000 ha. Hindi po 8,000, hindi po 80,000. 800 classrooms. Sa kabila ng kanilang nalalaman na kulang ng 165,000 classrooms ang ating education, ang public education system. Ganito po kalalayan. Sana punta. Diyan po sa ating pamagat ngayong gabi. Ang 1.4 billion pesos kada araw para sa flood control. Flood control, ano ho nangyari kahapon? Bay malakas pa ho yung ihi ng ibon. Nagdeklara ng walang pasok. At meron ding sumunod na ibang sangay ng gobyerno, yung judiciary, nag-work from home. Ano ang ibig sabihin natin? Meron din pong social cost Yung social impact ng korupsyong nagaganap, yung malawakan talamak na korupsyong nagaganap sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Specifically sa ating pong topic ngayon, yung sa flood control funds. Bakit? Malakas pa ho yung ihi ng ibon, nagdeklara ng walang pasok. Ano ho ang ibig sabihin? Ano po ang equivalent nun? Isang araw na naman na walang natutunan ng ating mga kabataan. Hindi lamang po yung nasa pampublikong paaralan, kundi pati nasa pribado. Bakit? Natakot baka lumakas ang ulan, bumuhos ang ulan, normal naman po Yung inclement weather, yung masamang panahon, normal po yan kahit sa ibang bansa. Ang abnormal lamang po sa ating bansa, yung malakas na ulan na walang bagyo, binabaha po tayo, lagpas baywang. Bakit? Ninakaw po yung pera ninyo. Ninakaw po yung pera ninyo. Itong mga ganid
na opisyal sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Kaya Bongbong Marcos is not a hero when it comes to the expose that are all happening now patungkol sa maanumalyang flood control programs. Yung flood Di na muna tayo sisingit kasi ang gaganda ng mga punto nitong si Atty. Vic mahusay ho yan. Ano pa ba sasabihin natin? Pagka yan naglatag talagang ika nga areglado lahat ho ng mapag-uusapan ilalatag flood control funds. Daang bilyong pisong pera po ninyo ang ninanakaw. Nagsimula yan nung lumabas na yung balita sa 28 items na blanco sa Bicameral Conference Committee report. Pinakita ko po yung larawan sa inyo kanina upang pagtanggol niya yung kanyang mga karancho, yung mga kanyang alyado. Hindi yun yung ba napapansin, bibihirang binabanggit? Yung pananagutan ng Saldico. Diba? Ang nagbanggit po nito yung miyembro ng 20th Congress, si Congressman Ronnie Puno. Ang small committee raw ay binubuo lamang ng Senate President, ng Speaker of the House, at nung chairman ng Appropriations Committee at ng Finance Committee ng Senado. 4 na tao. Pero dali-dali rin niyang inabsuelto si Martin Romualdez kahit hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Ngayon mismong kongresista na ang nagbubulgar na yung small committee. Yung records na hinahanap ni Congressman Toby Tiangco, ang dali niyan patawag mo si Congressman Zaldico, dating chairman ng Committee on Appropriations, ay patawag mo si Senadora Grace Poe na dating chairman ng Finance Committee ng Senado at tanungin sila, ano nangyari doon sa small committee meeting ninyo? Paano nagpalitan ng transaksyon dyan? Bakit nagkaganito-ganito ang ating 2025 national budget? Sino ang naglagay? Sino yung funder ng mga flood control programs na karamihan, kung hindi gumuho, ay talagang walang proyekto dahil ghost, multo, phantom. At hindi ho si Bongbong Marcos ang nakadiscovery ng mga phantom flood control projects. COA po ang nagbunyag na niyan. Nakita na ng COA na napakaraming phantom projects lalo na sa flood control. I think very early this year, nag-flag na po ang COA. Pero walang ginawa ang DPWH. Ano? Yung DPWH walang ginawang aksyon. Kaya tayo umabot dito sa estadong ito na yung 1.4 billion pesos per day na flood control funds, kung dati pong hanggang sa talampakan lamang ang baha, dapat po yan ay nawala na. Kung araw-araw tayong gumugugol ng taxpayers' money na 1.4 billion pesos per day. Ang nangyayari po mula talampakan, umangat hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang dibdib, lagpas tao na po ngayon pagka bumaha. Kaya takot na takot sila pagka nakarinig na may inclement weather. Wala agad pasok ang tugon. Bakit? Nagmumura na po ang ordinaryong tao. Ang hindi nila alam, sinasakripisyo ho nila yung araw-araw na kabuhayan ng ordinaryong manggagawa. Yung pong no work, no pay, pag nagdeklara ng no work, no classes, dahil natatakot na bahain uli, kagaya nung nangyari last Friday, at talaga namang minumura uli sila ng tao sa galit, inunahan nila noong Tuesday. Paano yung mga nagtatrabaho na ang kita'y arawan? Binasag ninyo yung kanilang hapagkainan. No work, no pay si tatay. No work, no pay si nanay. Saan kukuha ngayon ng pagkain yan? Mangungutang. Siyempre, pag nangutang ka, may interest. Pagdating ng sahod, whether tuwing adjust at 25 ng buwan o kinsenas katapusan, yung kakahawak po nilang pera, yung kinita po nila, pambabayad na lamang ng utang. Yan po yung nakakalunos-lunos na siklo ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Samantala, yung mga tiwali at kurap at kurakot na opisyal ng pamahalaan, whether kayo'y mambabatas, yung kurakot na mambabatas, yung kurakot na miyembro ng executive department,
nagpapakasasa po kayo sa buwis naming mga Pilipino. Bumabaha po ng masasarap na pagkain sa inyong hapagkainan. Bumabaha po ng magagarat mamahaling sasakyan ang inyong garahe. Galing po yan sa trilyong piso ng mamamayang Pilipino na ninanakaw ninyo dahil sa mga multo o phantom o ghost flood control projects. Galing po yan sa daan-daang bilyong piso na flood control funds na nagsimula po, simula nung termino ng kasalukuyang administrasyon ng kasalukuyang Pangulo. Ngayon, kitang-kita, binabago ho nila yung naratibo. Subalit, hanggat meron pa po na tinig maisog, itutuwid natin itong paglolonder ng ating recent history, ng recent events na nagaganap sa ating bansa. Hindi tayo papayag ng revisionism dito sa daang bilyong pisong ninanakaw ho sa atin. Perwisyo na ho eh. Sisira ng kasangkapan. Sisira ng motorsiklong gamit ng tatay o nanay pang trabaho. Sisira ng sasakyan. Babain ng bahay. Sisirain yung bahay. Sisirain yung mga sofa. Di ba? At higit sa lahat, may namamatay pa. Tumataas yung bilang ng leptospirosis. Yan po yung nagiging social impact ng walang humpay na pagnanakaw sa pondo nating mga Pilipino. Dapat yan, equally guilty if not most guilty ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pwedeng sabihin mong hindi mo nalalaman ang nangyayari. 3 taon ka na, lagpas na sa kalahati ng iyong termino. Kung hindi mo alam ang nangyayari sa loob ng 3 taon, yung unang 3 taon ng iyong administrasyon, eh mas lalong dapat kang akusahan na most guilty. Akalain mo, ikaw ang Pangulo, ikaw ang Chief Executive Officer, ninanakaw ang pera para sa flood control funds, hindi mo alam. At mali rin ho, huwag tayong papadala yung salitang mahiya naman kayo. Correct. Dapat kasama sarili niya roon. Panahon na upang mahiya tayo. Yun ang tamang linya. Doon pa lamang makikita mo iwas na agad Sinasalba na agad yung sarili. Yan po yung mga bagay na dapat nating talagang meron tayong discernment. Tingnan ninyo, yung mga balitang isinusubo sa inyo ng mainstream media, wag na ho kayong umasa dyan. Wag na kayong, mas malaki po ito sa anomalya at kontrobersiyang kinasangkutan ni Janet Lim Napoles nung kanyang kapanahunan nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Higit pong malaki ito. Kung dati nalalakihan po tayo sa 10 billion, 20 billion, aba ngayon po 100 billion, 1 trilyon ang budget ng DPWH ng Public Works ngayong taon. Small time po si Janet Lim Napoles dito sa mga ito. Si Janet Lim Napoles parang si Saldi ko rin yan. Nako. Hindi pwedeng galawin dahil ang sinasabi, nababagsak ang gobyerno pagka kinantinin nyo si Janet Lim Napoles. Ano nangyari? Si Janet Lim Napoles nabistahan, convicted, nakakulong. Yung mga higanting pating nung mga kapapanahong iyon sa gobyerno, abay nandyan pa ho Nandyan, pagala-gala, pating pa rin. Pating pa rin. Higit pang naging mabangis. May nakikita nga po tayo, mga nasangkot noon Nariyan pa rin, nagtatanong pa nga sa mga resource person. So makikita natin, higit malaki po ito. Higit malaki po itong anomalyang ito, itong kurakutang ito, itong korupsyong ito, kesa nung panahon ni Janet Lim Napoles. Kaya yung Blue Ribbon, wag po nating madaliin, kahit po tumakbo ng 1 taon ang investigation ginagawa ng Blue Ribbon, kahit mag once a week ka lang na hearing, ituloy-tuloy mo lang. Wag po tayong pumayag na mangyayari tatapusin after 5 hearings or 8 hearings or 10 hearings. Mas malala po ito doon sa naging kontrobersya nung panahon ni Janet Lim Napoles.
Higit pong malaki ito kesa kay Alice Guo na tumakbo na halos, i-correct po niyo ako, lagpas kalahating taon itinakbo nung hearing na yan eh. Di ba? Masyado nilang pinalaki, pantakip sa napakaraming palpak at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bantayan natin ito. Maging mapanuri po tayo. Kung yung kay Janet Lim, yung kay Alice Guo, tumagal ng 6 na buwan o mahigit pa siguro, lalo na dapat itong maanumalyang kontrobersya sa flood control programs at flood control funds. Bakit? Daang bilyon po ito at marami pong sangkot dito. Hindi lamang yung kontratista. Paano nakapangontrata yung kontratista? Nag-issue na ng mga subpina. Di ba? Paano nakakontrata yung mga kontratista ng bilyong-bilyong piso? Di naman maaaring sila lang nang silang mananalo. Di ba? Dapat tingnan yung aspeto ngayon, yung meron pa bang competitive bidding o ina-assign na lang at pakitang tao na lang yung bidding at yung mga nag-participate, bibigyan na lang ng participation fee, etc., etc., solely yung gasto sa bid documents. Si Lian Eusebio, good evening po. Kay Dailinda Tejero from Belgium. Hi Dailinda. Kay Ren Gina. Maraming salamat. Ganon din kay Yen Martin Lorenyo. Kay Isay Padka. Basahin ko muna. Kay Nihar Esmula watching from Kuwait. Kay Jaid or Jid Campomanes. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po sa inyo. Kay Amig TV45 UK. Magandang araw po sa inyo dyan sa UK. Kay Lotis Villafranca. Kay Alma Yulo Mamosto. Kay Daniel Tumandong watching from London. Hi Daniel, Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito dito sa On Point dito kay kay DPWH Secretary Bunoan kasi alangan naman 'di ba? Yan ho yan ika nga mayat maya kung nagpapa-interview yung mama na dito kay Ma'am Pinky Webb. Teka, hindi ho yan. Ito. And welcome to the program. Thank you too for giving me the opportunity, Pinky, and good evening for our listeners. We're always here, sir, we've been actually wanting to speak to you, but very important today because there's so much I'd like to get a reaction from you on. Number one, Congressman Leandro Leviste, supposed to be bribed by the district engineer, Batangas 1st District Engineer, Abelardo Calalo. Secretary, in the midst of all this talk on corruption, substandard, ghost projects, which involves politicians, contractors, and the DPWH, were you even surprised? Were you surprised that such an attempt was made to a neophyte congressman? Yeah, very surprised, Pinky. And I didn't expect that this district engineer would attempt to bribe actually a congressman at that, and that's why I meted him actually a preventive suspension right away, and I ordered him to file an explanation of his actions actually, so that we can properly look into all the matters and if it's necessary, sanction him, whatever it needs to be done. So he's on preventive suspension at the moment. Yes. And from last I heard, sir, he was also supposed to be under the custody of the police. Was there any any reply from an explanation being asked by the DPWH, sir? Not yet. I think because we just issued actually the notice to him. And I think we were expecting that he would be rendering his explanations within 72 hours. Mm-hmm. But what is it, Secretary? Are they on desperate mode?
we are how many months to the end of the year? Obviously, there are projects that are supposed to be funded for this year of 2025. Para bang, how do you explain this to us? Naghahabol ho ba sila para matuloy yung mga proyekto? What's happening? Well, I don't think so. I think they're more cautious actually right now in implementing all these projects that they're handling because of this ongoing assessment and investigations that the President has ordered me to undertake actually in all the flood control projects that have been completed and actually that are being implemented right now. So I think, they're very cautious and, They don't want the congressmen probably or the politicians to look into the flood control projects. Actually, that's one of the reasons also told to us by the congressman. Parang ayaw nila ituloy yung mga investigation into these flood control projects. I think if we continue anyway. That's probably what the impression is. But I think, as far as we're concerned, as instructed by the President, we have to undertake and continue the investigations until we get to the bottom of all these the perceived anomalies and even ghost projects at that Pinky. So. Secretary, there were two issues, among others, raised by the congressman from the 1st District of Batangas. One was that meron daw supposed to be told to him by the district engineer 10 to 20% na natatanggap yung dating congressman. And number two was that the bidding is actually rigged. Namimili daw si congressman allegedly ng contractor na mananalo. I guess the question is, Secretary, was this a surprise for you? And how do you react to a revelation such as this? Well, there has been stories about it, to be honest, about it, Pinky. I think we have heard some stories about similar cases like this, but this is what we are trying to unearth, actually, and come up with documents, after documentations that would really authenticate everything. Although, I think while it is, ano ba tawag nito, public knowledge, so siguro kung minsan, mga ganyang istorya, but I think, ang kwan lang namin dito is to pin, of course, we always have to look who are involved in all these transactions, including our people, because at the end of the day, it's actually our people actually who would be implementing all these projects. They will be signing all the documents and paying all the contractors and things like this. Let's take this, for example, Secretary. That's something that we need to talk about. Si Congressman po, gumawa po siya ng site inspection. It was we're gonna show photos of that. This is in Binambang Riverbank. It's a protection project in Balayan. Ang sabi po niya, medyo nasira daw po ito. That's why they were able to get the sheet piles. And when measured, the sheet piles that are used for the flood control projects measured somewhere from 4 to 5.5 meters. But upon checking, he said government paid the contractor for 15 meters. In other words, 5 meters lang daw po yung sheet pile, pero ang binayaran daw ng gobyerno, 15 meters. In a situation like this, Secretary, can you go back to the contractor and hold them liable, number one, ask them to redo the project, or ask them to redo the project? What can government do when you have, for example, just siguro thinking that is accurate, yung kanyang nakita po? What can government do about that? Well, if it is still within the warranty period, then we can ask actually the contractor to redo the work in accordance with the specifications in his contract. But if it has lapsed, if the warranty has lapsed, then I think if we find that these are the
the short, the things that had been done. We will ask actually our people why this became Right. so. So at the end of the day, it's now going to be our people who will be answerable. Yeah. Two things, And sir. of course, actually, the contractor will have a record on us actually that he has done a bad job. Okay. Two things, sir. Taking off from what you said. In that situation, because there's just so much, again, information and talks on substandard, ghost projects. Yung pong, sabihin po natin yung sa pinakita po natin kanina sa Binambang Riverbank Protection Project in Balayan. I think, if I'm not mistaken, sir, that was completed 2023. I think, no? I'll check my records again. It's important, sir, to find out. Kasi kung 2023, for example, kayo po ay secretary na po ng DPWH, would you be able to look into the paper trail of this particular project and check who was in charge sa Bids and Awards Committee, who released the money, and again, who released the final payment when the project was supposed to be said or described as completed? Yes, we will be able to get all this information, Binky. I think all these are documented anyway in the files of the District Engineering Office. Actually, now we want to be sure actually that when you said this was completed in 2023, this could have been one of the first projects that were implemented under this administration. No, you see, in 2023, that was the first budget of this administration, where most likely the project was funded. So I think we have all the records and the documents still intact in that office. That's good to know, sir, because now I'm looking at the Sumbong sa Pangulo website. Tatlo po yan yung construction of riverbank protection along Binambang River. I'm seeing 3 for now, and one is 77 million, another is 96 million, another is 77 million again. Actually, identical po yung dalawa. 77,198,760, 77,198,760, and the other one is 96,067,745.81. Yes, sir, completed. 11/16/2023, December 12, 2023, and December 14, 2023. Okay. Yes, I think that. Yeah, I think that if it was completed late 2023, it could have been funded under the budget, the first budget of this administration. Yes, the Marcos administration. Okay, fair enough, sir. You mentioned warranty. Just for our knowledge, sir, usually, how long is the warranty? The warranty usually is 1 year after it is accepted by the department, the project. Accepted or signed completed, sir? Accepted by the department. Accepted. So Completed and accepted by the department. that doesn't 1 sound year. that doesn't sound fair to me, sir. No, of course I'm not in the business, but if the DPWH were to accept that project, that means hindi pa po inuumpisahan yung proyekto, and the warranty is only 1 year. Would that be correct, sir? No, I think no. When it is completed and accepted by the department and accepted, there is a process for accepting a project when it is completed. You have to render a quality assurance unit. You have to get concurrence also from the auditor and all these things before you pay the final billing, the final contract amount, and then there is a documentary process to accept the project. I see. After that, then the 1 year warranty period will start. Do you think that a 1 year warranty is acceptable, sir? Nako. Well, that's actually the norm in Practice. government projects. Yeah. Yes, that's the 1 year warranty. It's always
Pero yung 1 year parang ano pa eh, parang kasi kung talagang quality yan, kahit 5 years di makikitahan ng diferensya yan eh. Ngayon kung 1 year lang yung warranty, parang maliit ho ata yung warranty na yun sa halaga ng ibinabayad natin dito sa mga contractor na to. Sa tingin ko, at least dapat nasa 2 taon ng warranty niyan. Siguro 1 year warranty doon sa mga doon sa mga minor, okay lang yung 1 year eh, yung tipong, pero yung mga yung major part ng dapat at least 2 years, di ba? 2 years yung 2 years to 3 years para talagang yung yung pinto-pintura siguro 1 year okay lang yan. Yung hindi mga major parts ng mga infrastructure, pero pagka mga major parts dapat bigyan tayo ng mas mahabang warranty na itong mga contractor na to kasi mahal nga ang bayad, mahal nga ang singil sa kanila. Ay mahal nga ang sinisingil sa sambayan ng Pilipino tapos napakabilis lang ng warranty. Lugi na naman ho tayo, di ba? Actually, Pinky, I think we withhold 10% of the contract amount as a guarantee, as a warranty for anything that has to be redone. I mean, if there's going to be repairs to be done during the warranty period. Pero for example, kasi ito, Secretary, no, kung completed, the last one completed in December 14, 2023, ibig sabihin na bayaran na po siya kasi completion date is December 14, 2023. Tapos na po yung warranty niya because that would be December 13 of 2024. Yeah, until December 2024. Yeah. If it was completed in 2023, then the warranty extends all the way to 2024 All right. for 1 year. And as you mentioned a while ago, there's a paper trail. Makikita po who signed on this Yes. and released the money, etc. Because the reason I'm bringing that up, Secretary, is if it is accurate what the congressman did and his team siguro po measured rather the sheet piles, that would be a clear violation of what is supposed to be stipulated in the project na dapat 15 meters. Absolutely. Yeah, Okay. tama yan. All Tama yan. So there is sense of corruption, I would bluntly say. Yes, and can the contractor be held liable? Yes, I think he can be held liable because now it would be documented very well, Dr. He can be liable, and I think he can be sanctioned. Okay. Can be sanctioned to be blacklisted or even banned for participating in infrastructure projects of the department. Pero ganun lang po yun, Secretary, blacklisted lang or banned? Wala po yung... Yeah. Go ahead, sir. Yeah, well, because it is, in the first place, it was accepted already by I see. the The DPWH. DPWH, and there could have been some circumstances that led to the destruction of what they have done as well. No. Okay, got it, sir. We'll be taking a very short break. We'll Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Mahinang klase ho talaga itong si Secretary Manuel Bunuan, anak ng Toka. 1 year warranty, tapos mabablacklist lang ng ilang buwan. Maya-maya, gawa lang ng bagong kumpanya. Yan naman, pasok na naman. Di ba? Ganun lang naman strategy nitong mga kontraktor na ito. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat. Malinat ng Pilipinas.